Paliwanag muna natin, Doc Dex, ano ba itong leptospirosis? Okay po, Apapo, no, Mamu. Ang leptospirosis ay isang sakit na actually nakukuha natin mula sa bacteria na kung tawagin ay Leptospira. Usually ito po ay nakukuha natin kapag tayo ay lumusong sa baka, lalo na kung meron kontaminadong baka yon ng ihi, ng mga daga, no, ng mga livestock. Actually, hindi lamang sa daga po pwedeng makuha ito, hindi lamang sa ihi ng daga, pati sa mga infected na mga kahit sa mga sheep natin, ng mga cows natin, pwede rin po, no? So, kapag tumataas ang baka sa atin, no, malalaman din naman natin na meron ding mga, or maaaring hindi nyo malaman o alam ninyo na merong mga daga na po pwedeng umiihi dyan. At yung mga daga na yon, minsan, most common yan na po pwede pong infected ng bacteria na Leptospira. So, po pwede pong makapasok yan sa ating mga sistema at makapagdulot ng sakit na kung tawagin na leptospirosis. Usually, it would take around 2 to 30 days bago magkaroon ng mga sintomas. Pero meanwhile, no, kapag po kayo nagkaroon ng sintomas, maaari kayong makaramdam ng paglalagnat, pananakit ng ulo, yung mga chills natin, mga pananakit ng katawan ninyo, maaari din kayo magsuka. At ang ayaw natin ay kapag po kayo naninilaw, no, maaari po kasi na meron ng systemic infection na nangyayari sa inyo, maaari po tinatamaan po ang inyong mga atay. So yan yung mga tinatawag natin na mga sintomas ng inyong leptospirosis. Again, it usually takes 2 to 30 days kapag tapos po din yung mag-wade in flood water o kung kayo ay lumusong sa baka, 2 to 30 days, maaari po kayong magkasakit na ganyan kung kayo po ay nakasagupa ng kontaminadong tubig. At itong leptospirosis ay nakakamatay, di ba, Doc? Maaari pong nakamamatay ito, lalo na kung tamaan kayo ng mga malulubhang epekto nito, lalo po sa tinatawag natin na severe na second phase nito. So maaring may first phase kung sinabi natin na mga sintomas lamang kanina, pero meron po itong second phase kung tawagin yung more severe case natin. Nagkakaroon ng tinatawag po natin na mga hepatorenal syndrome, maaring tinatamaan ng atay, pati po ang ating bato, maaring tamaan, at even ang ating mga meninges o yung balat ng ating mga utak at ng ating spinal cord, maaring tamaan yun yung medyo nakamamatay, no, na ayaw po natin na mangyari po sa inyo. That's why lagi natin sinasabi, kapag kayo po ay nagkaganyan, no, kapag po kayo ay nagkaroon po ng encounter sa mga baka, no, pinakamainam po na pumunta sa doktor at mabigyan po kayo ng prophylaxis medication. Yun po yung binibigay namin sa inyo, 2 capsules, no? Kung wala naman pong sugat-sugat, kahit once lamang pagkatapos po ninyong ma-expose sa baka. Pero pagka po yan ay medyo moderate risk kayo, may mga sugat-sugat kayo, no, meron kayong iba pang mga sakit, minsan in-extend natin yung 3 to 5 days. Oo, pwede inumin yung gamot na yun, Doc, bago ka lumusong sa tubig kung may sugat ka. Pwede naman po actually ginagawa yun kapag high risk yung pasyente. Say for example, lagi kayong exposed dyan, no, minsan ang ginagawa dyan weekly dose, pwede po yung weekly dose, nagbibigay din kami ng ganun, yung prophylaxis. Oo. At nabibili ito over the counter sa mga drugstore? Actually, sa aking pagkakaalam, ito po ay nirereseta sapagkat ito ay antibiotiko. No, pero mas maganda itanong din natin sa ating pharmacy. Saka sa mga health centers natin, Doc, di ba? Yes, pwede silang lumapit doon. May libre, pwede silang lumapit doon. Oo, kapag prone ho kayo sa mga pagbaha, lalo na ngayong mga panahon na ng rainy season, kailangan mag-stock na ho kayo ng ganyang gamot sa bahay ninyo to make sure na protected kayo. Protektado kayo sa leptospirosis. Kami, may kakilala kami, Doc, naglinis ng swimming pool na marumi. Lumubog siya sa tubig. Pagkaraan ng ilang araw, nilagnat. Tapos yun na, namatay. Ang dahilan, leptospirosis, Doc. Opo. Kasi natin na talaga magkakaroon ng sakit ng ating mga kapatid. Kaya nagpapaalaala tayo. Hanggat maaari po ay kung wala kayong gagawin at kita nyo naman pong baka, wag muna pong lumusong. Pero kung kailangan talaga, pagkatapos pumunta kayo sa pinakamalapit na health center. O meron tayong mga i-consulta ngayon, no? Kami minsan nagbibigay kami ng oras namin, kami mga doktor, para libre ninyo kami ma-contact